Kasama nga natin si Asek Amanda Nograles. Good morning po, ma'am. Good morning po, Ma'am DJ Chacha, Manong Ted, good morning po. Oh, naglabas na nga po kayo ng price guide para sa Noche Buena products. Sa pag-iikot niyo po ba, sumusunod po ba yung mga supermarkets natin, maging po yung mga grocery stores natin? As per our price monitoring, ma'am, yes po, sumusunod po sila. Yung in fact po, yung iba po, mas mababa pa po sa price guide yung presyo nila. That's nice. Pwede po ba nating isa-isahin kung alin po dito sa ating mga Noche Buena items ang nagtaas ng presyo at alin naman po sa mga ito yung hindi gumalaw o baka meron pang mga bumaba naman ng presyo? Yes, ma'am. Actually, tama kayo. So, unang-una po, i-highlight ko lang po, ma'am, no? So, meron tayong 21 products na nag-decrease ng presyo. 34 products po ang hindi po nagbago ng presyo, whereas more than 150 products po ang nag-increase ng presyo. Pero, dun sa mga nag-increase ng presyo, ma'am, ang good news po, ang increase nila ay nasa 1 to 5% lang po. So, among all the products po, ma'am, no, kung iisa-isahin po natin, hindi po tayo makakita ng trend na itong kategorya lang po to ang tumaas kasi bawat category po, there are 12 categories in the Oo. Noche Buena Price Guide. Yung iba po tumaas, yung iba bumaba under a certain category. Pero makikita po natin na for fruit cocktail, cheese, and sandwich spread, lahat po sila tumaas ang presyo. 150 products po ang tumaas, tama? 150 plus po, 152 if Higit I'm not pa, mistaken, higit pa ma'am. po sa 150. Ilan sa mga nakikita po natin dito, halimbawa ito pong mga ilang brand ng palaman na keso, halos 50 pesos po ang itinaas. Tama po ba yan dyan sa price guide ninyo? Samantala dito naman po sa tomato sauce, 6 pesos ang itinaas. Ang medyo malaki din yung pagtaas sa presyo po ng ilang brand ng elbow at macaroni salad, 13 pesos. Yes, ma'am. Tama po yun. Ang pinakamalaking taas po in absolute terms will be cheese po. Tumaas po siya ng Keso, 49 oo. pesos. Oo. Yung dalawang SKU po ng cheese, isang SKU po ng cheese. Oo. Pero po kung titignan natin by percentage increase, ang actually pinakamalaki pong tinaas ay ang sandwich spread po na 18.7% po yung tinaas niya. Mm. Normal naman na ang mga Noche Buena items talagang tumataas pagka papalapit ang Pasko. Pero halimbawa, ito pong palaman na keso na medyo mataas nga po yung pag-increase ng price. Ano daw po ang idinahilan um, ng mga producers natin kung bakit umabot ng 50 pesos ang patong sa ilang brand ng palaman na keso? Opo, ma'am, actually lahat po ng mga manufacturers, iba-iba po ang sinasabi po nilang reason, pero Mm. karamihan po ang sinasabi po nila yung increasing price ng mga raw materials, yung mga packaging materials, labor, distribution cost. So lahat po 'yan nai-incorporate sa price nila, tumataas po talaga dahil do'n. Kanina naman nabanggit niyo rin ay kung merong 150 plus products ang nagtaas, meron naman ang bumaba pero 21 na items lamang ito. Baka pwede nating masabi yan sa mga kapatid natin, baka yan na lang ang maging option nila no para po sa panghanda nila ngayong Pasko. Ano-ano itong 21 products na to na bumaba pa ang presyo ngayong malapit na ang Pasko? Ma'am, pwede po natin tingnan yung Noche Buena price guide. Yun pong Mm. mga products na bumaba ng presyo, yun yung may naka-Christmas tree sa tabi niya. So, ginawa po nating mas madali sa mga consumer yung mga may Christmas tree sa tabi niya, yun po yung mga bumaba ang presyo. So, yun yung ham, 3 SKU po ng ham, queso de bola, 5 queso de bola, isang mayonnaise, pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce, all-purpose cream po. Yan po yung mga bumaba na presyo. Mm. Total of 21 SKUs, Oo. ma'am. Gaano po kahigpit ang DTI ngayon sa pagbabantay sa mga Noche Buena items na ito? Gaano po kadalas ang pag-iikot ninyo sa mga supermarket at groceries natin just to be sure na talagang sinusunod po nila itong price guide ninyo? Ma'am, everyday po meron po tayong team na dinidispatch to do the price monitoring of all of the Noche Buena items as well as yung items po natin na subject to suggested retail price. Ito po yung mga basic necessities and prime commodities. Mm. Tapos ma'am, actually sasabihin ko rin po, pag tayo po ay consumer, pumunta tayo sa grocery, nakita po natin na hindi po sumunod si grocery or supermarket sa presyo in the price guide, we can always go to the DTI. Pwede po tayong maghain ng complaint doon and then DTI naman po,
kakausapin natin yung manufacturer ng produkto para si manufacturer naman po makikipag-usap dun sa retailer, dun sa grocery store or supermarket na naglalagay po ng higher price than the price guide. Kapag ka sinabi nating price guide, halimbawa kung 50 pesos yung presyo ng isang produkto, ito po ba ay dapat hindi na lumampas doon yung presyo niyan sa mga supermarket pero po pwedeng bumaba? Yes, ma'am. Pwedeng bumaba. Actually, welcome po yung bumaba. Although, ma'am, kasi nga in the nature of a price guide siya. Ang mga Oo. laman po ng price guide natin, ito yung mga sinubmit ng mga manufacturers sa DTI. Mm. Pero hindi siya equivalent to yung sinasabi nating SRP para dun sa mga basic necessities natin and prime commodities. So, parang meron po tayong ugnayan with the manufacturers na pag, ops, medyo tumaas ng konti, kakausapin lang natin na, sir, medyo mataas po, and then sila na po ang magko-coordinate sa retailer na nagbebenta ng mas mataas na presyo para gawa na po ng paraan para sa mga consumers natin. Oo, at ang consumer, kanina binabanggit nyo, po pwede pong magsumbong sa DTI. Ito po ba'y via social media or tawag or via email? Paano po yung paraan? Ma'am, ang pinakamadali po is via email. That's Mm. consumercare@dti.gov.ph. And then Consumer from there po, care at, ulitin lang po natin, ma'am. sorry ma'am, consumercare@dti.gov.ph. Yan po Mm. yung lahat ng mga complaints regarding DTI consumer protection. So from there po ma'am, mag-fill up po sila ng form with the details kung ano pong retailer or supermarket, grocery store nakita nila yung produkto, Oo. tapos yung pangalan po nila, lahat po. And then meron po naman kaming commitment na aksyonan yan kaagad. Can they be anonymous? Yung mga gusto na hindi magpakilala pero magbibigay ng information, halimbawa merong isang supermarket or grocery store na hindi sumusunod sa price guide ninyo? Ma'am, pag anonymous po siya, hindi po siya magiging formal complaint, then we will take it as DTI can inquire motu proprio dun sa grocery. So, okay lang po yun, ma'am. Okay, At pwede pa least rin meron magsumbong, pong magiging oo. information. Oo. Opo. And then Oo. masasama po siya sa mga price monitoring. Vine-verify naman po kasi yan ng ating DTI, Fair Trade and Enforcement Bureau, yung mga Mm. lahat po na pumapasok sa email. So kahit Oo. anonymous, we'll take that into consideration. So, Alam mo. linawin natin, kapag magko-complain ka, kailangan hindi ka anonymous, pero kung magsusumbong ka lang and you want to be anonymous at gusto mong iparating sa DTI yung concern mo na may hindi sumusunod, pwede po yun. Yes, ma'am, that's correct. Oo. Alam mo, ASEC, ma'am, sa sa usaping legal dito, ano ang ipaparusa ninyo doon sa hindi sumusunod sa price guide? Kasi as the word dictate, guide lang ito. 'Di ba? Hindi naman ito price cap. So, ano ho ang pananagutang legal ng isang nagtitinda ng produktong binabanggit ninyo na hindi sumunod sa guide? Opo. Sir, actually, tama kayo. Price guide lang siya. Kaya po, ang next step natin, hindi po natin may issue ng notice of violation or letter of inquiry. Kung kaya't ang ginagawa po ng DTI, nakikipag-usap kami dun sa manufacturer nung produkto na nabebenta na hindi sinusunod yung price guide. Tapos, makikipag-ugnayan po si manufacturer, nag-commit naman po sila dun sa mga pagbenta ng product nila. Makikipag-ugnayan sila to check bakit nga mas mataas dun sa price guide. Opo. Kasi so, if you will note yung mga Noche Buena price guide items natin, hindi po to basic necessities Yes. and prime commodities. Opo. So medyo ano lang po talaga siya, guide lang po talaga siya as submitted by the manufacturers. So para ho tayo maging makatotohanan dito po sa impormasyon na ito, kasi baka may mga magsusumbong, aasa ho tayo ng mga pagpapamulta o Or parusa. kaparusahan. Hindi po mangyayari yon, Just to be more pragmatic about this issue, ito po'y usapin ng pakiusapan dito sa manufacturers na itong pinagkasunduan natin, please, you comply. Pero at the end of the day, pag hindi sumunod, wala kayong legal standing o legal authority na parusahan siya. Yes, sir. Pero syempre po, bago po natin inilabas yung Noche Buena price guide, masusing pakikipagtalakayan at saka pakiusapan yan sa mga manufacturers and Opo. retailers na nakipag-meet po si DTI. So yan po ang sinabi nila na ilalabas nila na Opo. presyo. So
yun nga po, syempre may konting goodwill naman po, nag-uusap tayo na ito yung Opo. ilalabas natin bilang tulong natin sa mga consumers. Opo, tandaan din po natin na itong, for example, itong si Malaki, si Pure Gold, ano po, diyan asahan natin mas mura. Mas mura, no ho? O kaya po doon sa pinagkasunduan. Pero pag kumpra dito ho nung mga maliliit, ano ho, may dagdag na iyon. At habang lumalapit sa barangay Yung yung items. item, Mas nagmamahal. patong ng patong na yan, Oo. di ba, Asik? Ano po? Yes po sir, actually kasi nga po meron pong kanya-kanyang cost po si retailer. So ibabalik natin ang price guide ay galing po sa manufacturer. So yung iba-iba po kasi ang cost ng retailer, depende kung sari-sari store, grocery store, or malaking supermarket. So iba-iba po talaga yung mga cost nila. Ayun. So malinaw tayo dito, ha? Chacha, ano, ha? So sa bandang Oo. dulo, Asek Amanda, ang sinasabi ng ilang mga nakikinig sa atin dito, yung price guide, parang wala din, dulo-dulo. Hindi, Guide lang ano, talaga. I mean, you know, It's just a guide. eh, At the end of the day, lalo na yung mga small retailers natin, kung gaano nila kataas i-dictate yung presyo, sila po ang masusunod. Ano? Pero ma'am, ang sa akin naman po bilang mamimili, maganda yung bago tayo pumunta sa supermarket, grocery store, nakita mo na kung ano yung mga presyo ng bilihin para at Opo. least maisip mo na na ito yung budget mo, ito yung Oo. bibilin mo. Kasi nga, kada produkto, halimbawa ham or queso de bola, may range, merong yung mababa, may mataas. So Opo. mababudget mo na bago ka pumunta sa Opo. grocery. So bilang gabay po sa consumer na pwede siyang mamili, maging creative Oo. kung ano po yung gusto niyang ihanda sa Noche Buena. Okay, sige. So, ma'am, maliban lang kung meron pang tanong si Chacha dito sa mga pang Noche Buena, kasi gusto ko lang pong tanungin dalawang aspeto, ma'am. Ano ho? Doon sa mga promo na ipinapangalandakan ng ilang restaurant, buffet o mga hotel na sinasabi po sa mga seniors na hindi na makapagbibigay ng Ng senior senior. citizen privilege kasi nga nakapromo na sila. Sabi ni Atty. Makalintal kahapon, dapat may DTI permit yan. Kung wala, hindi pwede. Gaano po dito ho ka-proactive ang DTI sa isyong ito para bigyan po ng proteksyon ng ating mga seniors? So, para po sa mga senior natin, meron tayong rule na yung alam po nila ang mga pribileho nila regarding the discount, no? And no double discount yan, sir. Kung may promo tayo or may senior discount, ang magpe-prevail ay yung mas mataas na discount and the more favorable one for the senior citizen. So to your question, sir, how proactive the DTI is, we have a very easy interface dun sa website natin. Pag usually makikita nyo, pag may DTI permit number, yung number na yon ilalagay natin dun sa iRegister website, portal ng DTI, and lalabas dun kung meron ng approved sales promotion permit or none yung establishment. Ngayon, kung wala po siyang approved DTI permit, pwede po siyang ma-penalty up to 300,000 because violation po yan ng Consumer Act. Pero babalik po tayo, kung mamimili tayo sa discount, may permit man or wala, no double discounting po ang rule natin. Oo. With or without the permit Sige. po. So klaro yan. Dapat ho, merong DTI permit number. So ngayon, ma'am, kapag nag-invoke yung pong hotel na merong silang promo at hiningian ng senior ng DTI permit na iyan, walang maibigay, ano ho ang dapat na gawin ng senior kung magrereklamo? Sa inyo ho ba magrereklamo? Yes, sir. Pag walang DTI permit, idudulog po natin yan sa consumercare@dti.gov.ph and then kami na po mag-evaluate niyan. Ang violation ay no sales promo permit. Sir, yung pag-i-issue ng permit ng DTI, very important po to kasi ini-evaluate ng DTI yung mga mechanics ng promo. Kasi minsan sinasabi nila, promotion, nag-decrease ng presyo, pero sa totoo lang, nagtaas muna siya bago siya nag-decrease. Ngayon, hindi naman pwedeng ganong mga practices. So, hindi po ina-approve ng DTI yung mga ganyan. Opo, tsaka di ho ba dapat hindi na hinihingi yan? Kung may promo sila, nakapaskil na ho doon sa kanila Tama. pong visible Yes, na po sir. sa consumer yung promo. Permit. Yes, sir. Okay, sige. So, ma'am, ang sistiho kasi kung naandun ka na sa senaryong yun, humihingi ka nga ng diskwento, hindi ka pinagbigyan, so more or less, magbabayad ka. Wala ka nang pupuntahan ng hotel, no? Babayaran mo na lang
under protest. Ano po ang paraan dito, ma'am? Legally, ano ho ang dapat hingiin ng DTI kung yung senior ho naman talaga ay interesadong habulin yung yung hotel na hindi nagbigay sa kanya ng pribilehiyo? So sir, balik po tayo, i-file niya po, mag-i-email po siya sa consumer care at DTI, and then kami po, mag-set po kami ng mediation hearing, ipapatawag po yung representative ng hotel, pati po si senior, mag-uusap sila, magkakaayos po sila. Wala na pong delay yan kasi ang mediation natin sa DTI ay online. And then after nun, inaasahan natin after the mediation, magkaroon sila ng settlement agreement. So kung mali nga na hindi nabigyan si senior ng discount, si hotel po ibabalik yung pera ni senior. Magkakaayos po sila doon. Kung hindi po sila nagkaroon ng settlement, mag-move on yan to the adjudication procedure, yung magsasubmit tayo ng mga position paper. Pero ang suma total, magde-decide po si DTI with respect to the violation ng DTI. So kapag dito po, yung sa kawalan ng promo, si DTI po ang magro-rule, pero dun sa yung sa pag-grant or hindi pag-grant ng senior discount, ire-refer po yan ng DTI sa OSCA, Office for Senior Citizens Affairs. Kasi po ang major jurisdiction po ng senior discount ay si OSCA po. Okay, so doon po sa kawalan ng promo na iyan, DTI jurisdiction, kapag hindi sumang-ayon si hotel owner o si restaurant owner, saan mag-a-appeal yan? Actually po, so let's handle, pwede po siya mag-file ng kaso sa court. Si OSCA po ang mag-a-assign, ay tutulong sa kanya sa pag-file. No. Kapag nag-rule ang DTI in favor of the senior citizen complainant, no? Nag-rule in favor of the complainant, hindi ayaw sumunod ng hotel owner, saan mag-a-appeal si hotel owner? Sa DTI Secretary ba? Sa Office of the President? Sir, on the promo, penalty po yung admin promo, yun lang po Yes. yung hawak ni DTI. Si senior citizen po, yung discount niya, kapag hindi po pwedeng i-rule ni DTI yun. Pero this one po, yes, you are correct. It can be appealed. The decision of DTI is in the nature of an admin decision, so it can be appealed executively po. Appealed sa Office of the Secretary? Sa OSEC po, yes sir. Okay. And then, kung hindi rin makontento ron, Office of the President. Yes sir, that's correct po. And then, pag hindi na kontento doon, Court of Appeals. Supreme Court of Appeals, Supreme Court. Ang haba ng proseso, That's the democracy in the Philippines. Ha? Okay. Pero sige sana ma'am. po nare-resolve kasi nga po ang commitment po ng DTI. Sana matapos na siya sa adjudication. Oo nga Usually mga 1 month tapos po yan kasi meron tayong mga rules na 3 days, meron na tayong mediation, 15 days, meron na tayong Opo. adjudication, may decision na kaagad. So sana doon sa level na yon maresolbahan na. Kasi nga po, ito nga po yung kawalan ng permit lamang eh. Oo nga po. Sige. So, kapag po usapin na doon sa senior citizen privilege and discount, OSCA na po yun. Sila na ang dapat na tumulong doon sa senior. Okay, sige po. Sumaliwanag yan. Ito lang humam, last. Ano ba ang poder ng DTI sa usapin po ng presyo ng asukal? Kasi pinagpapasapasahan kami dito eh. Opo. Asukal ho kasi ngayon, kapansin-pansin itong refined sugar, napakarami ng in-import, di ba? Nag-anihan na, hindi pa rin po bumababa ang presyo ng asukal. 1 year ago, ito na yung issue. Ngayon po, ganun pa din. Sa usapin po ng asukal, sino ho makapagsasabi na sobra-sobra ang presyo nito? Sir, ang asukal po kasi is an agricultural product. So, Department of Agriculture po yan, sir. Hindi na po siya hawak. Okay. Yun naman ang siste dyan. Papunta mo sa Agriculture Department, sasabihin naman nila, wala naman kaming poder din dito sa presyuhan. Kasi consumer product ito, ipapasa naman kami sa inyo. Yan po ang siste dito eh. Pwede bang pakisuyo lang ho ma'am, lambing lang namin, pwede bang pag-usapan niyo po ito ng DA? Kasi nung huli ho namin nakapanayam ang DA, sinasabi nila, wala din silang control sa presyo ng asukal. And then, dapat dyan yung consumer magrereklamo. Consumer ako, produkto itong vital. Kasama yan ha, dito po sa, sa pangunahing produkto. So, paano kaya yun, ASEC? Yes po sir, actually very clear po kasi na ang sugar po talaga ay agriculture, pero idudulog po natin yan sa authority kung paano natin mako-coordinate yung presyo kasi tama Opo. kayo,
hindi pwedeng nagtuturuan, magko-coordinate po kami sa isa't isa. Opo. Salamat po na marami. Okay, ASEC. So ma'am, habang papalapit po ang Pasko, tatawag kami sa inyo para namin malaman po ang ginagawa ng DTI. After all, lahat naman tayo gusto natin ng mas matipid na Merry Christmas. Of course. Yes, sir. Thank you so much. Our doors are open. You can call us anytime. Yan. Opo, thank you. oo. Salamat po na marami. Mabuhay po ma'am. Thank you very much po. Si ASEC Amanda Nograles ng DTI Consumer Protection Group. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.